Kinben Book 5, Chapter 47. Walang kaalam-alam ang mga kasamahan ni Ricky sa team tungkol sa nangyaring laban niya kay Kyrie Lastimosa. Si Coach Isaiah nga ay nasabi na kay Mover ang nangyari at naikwento na rin ni Maki sa kanya ang resulta ng laro ni Mendez. Mula naman sa loob ng silid ni na Ricky ay makikitang naiwan sina Romero at si Mendez. Umalis kasi sina Baron, Martin at Larry para magpunta sa SM Mall na hindi pa raw nila napupuntahan dito. Magdadala na lang daw ng pagkain ng mga ito dahil tulog pa ang dalawa nang sila'y umalis. Bumangon na nga lang si Maki para isara ang pinto at natulog uli. Mula naman sa kabilang silid, sa silid ni na Mover ay makikita nga itong abala sa pagtitingin ng mga naging laro ng Puerto Princesa na sunod na nilang makakalaban. Naroon nga rin si Carlo at si Dre na nakikinood din. Sa silid naman ni Sir Isaiah at ng mga assistants nito ay makikita nga ang coach nila na may kausap sa phone. Sige, after ng Mimaropa League, pupunta kami riyan ng team. Late ko na lang ding nalamang bumalik ka na pala uli sa basketball as a coach. Natatawang wika ng lalaking nasa kabilang linya. Ano naman na nagpabalik sa iyo? Dagdag na tanong pa nga nito. Napangiti si Isaiah at napatingin sa labas mula sa bintanang katapat niya. Nakakita ako ng isang player sa Kalapan na mukhang gugulat sa basketball ng bansa. Iyon ang pangarap ko noon. Gusto kong siya magpatuloy. Napangiti ang lalaking kausap niya. Mas lalo tuloy ako naging interesado sa player na sinabi mo. Tamang-tama na makaharap iyan ng ace player ng team ko. Kasi gusto rin niyang gawin ang bagay na palagi kong naririnig sa iyo noon. Gusto niyang maging pinakamagaling na basketball player sa bansa. Napangiti naman si Isaiah at napatingin muli sa labas. Iniisip ko nga kung ito bang player na ito ay may magiging malaking gampanin sa future ng Philippine basketball. Sana ay may mangyari na sa matagal ng pinapangarap ng lahat ng basketball fans ng bansa. Sana nga. Sana magbago ang style na ginagawa ng SBP. Siguro magandang kausapin ko si Victor. Alam na ba niyang nagko-coach ka? Hindi pa. Masyadong busy ang isang ngayon. Matagal na rin ang huli kaming magkausap noon. Sa pagkakaalala ko ay inalok niya akong mapasama sa coaching staff ng national team. Kaso nireject ko kasi parang ang unfair sa mga coaches na talagang may experience na. Ganoon ba? Pero siguro kung makakausap natin siya baka pwedeng may maging pagbabago sa SBP. Lalo pat may SEA Games sa isang taon. Sa pagkakaalam ko nga, magkakaroon sila ng pagpili mula sa PBA o sa Maharlika League ng mga bagong players. Kaso, sana ay hindi maging palakasan na naman ang mangyari gaya ng mga nangyayari sa nakalipas na mga taon. Tumango naman si Isaiah at ilang pag-uusap pa nga ang nangyari sa kanya at ang nasa kabilang linya ng kanyang phone. Nabanggit din ni Isaiah sa kausap niya na magiging lolo na siya at natuwa naman ang kanyang kausap nang malaman niyon. Eh ang inaanak kong si Andre, kumusta na? Sayang hindi nahilig sa basketball ang anak mong yan. I mean, hindi napaisip na maging basketball player. Siguro nga kung naging lalaki si Andrea, ay baka siya nagtuloy ng sinimulan mo. Wala tayong magagawa. Hindi ko naman pwedeng pilitin ang anak ko si Andre. Nagpatuloy pa sila sa kwentuhan. At kung magkikita sila ay baka sinabayan daw nila ito ng pag-inom ng kaunting alak. Talaga? Boyfriend ng anak mo ay nasa team mo rin? Ayos ah. Oo. At siya ang tinutukoy ko magpapatuloy ng pangarap ko dati. Nakakita ako ng malaking potensyal sa kanya. Kaya ihanda mo ang bata mo riyan. Dahil baka magulat ka. Yumayabang ka Isaiah ah. Ma-check nga mamaya ang player na sinasabi mo. Ipapakita ko na rin kay Jorvan. Kapareho mo ng apelyido. Kaso, alam ko namang hindi kayo magkaano-ano. Siguradong matutuwa iyon. Sige pre, salamat sa kaunting pag-uusap. Nakakamiss maging bata. Iyong makakapag-basketball pa rin tayo. Natatawang wika pa nga ng lalaking kausap ni Isaiah. Napatango naman si Isaiah at parang naisip din iyon bigla. Sige, after ng Mimaropa League, pupunta kami riyan sa Bicol. Gaya ng sabi mo, sasagutin mo ang expenses ng pamasahe namin. Natatawang wika pa nga ni Isaiah sa kanyang kausap at pagkatapos noon ay napatawa rin ang nasa kabilang linya. Oo,
Nakakatuwa lang na malamang bumalik na si Golden Boy bilang coach ng mga bagong henerasyon ng mga basketball players. Mula naman sa Puerto Princesa Coliseum ay makikita ngang mayroong practice dito ang team ng Divers sa pangunguna ni Coach Salome at ni Captain Rare. Gaya na naman nga ng inaasahan, wala si Calvin na ikinailing na lang ng kanilang coach. Pasalamat ang kaibigan mo. Kung hindi siya nagpapanalo noong unang game natin ay baka uminit na naman ang ulo ko. Pasalamat siya at talentado siyang player. Sabi na nga lang ni coach at pinatakbo nga niya ang kanyang mga players para mag-warm up. Napangiti na nga lang si Rare dahil doon. Napatingin nga rin siya sa malayo at napaisip. Nang oras ding iyon, sa isang malaking bahay na makikita sa isang subdivision sa lungsod, ay makikita nga sa basketball court ang isang lalaking walang pantaas. Si Calvin Barrientos ito at kasalukuyan siyang naglalaro ng mag-isa. Makikita nga ang kulay puti nilang bahay na may dalawang palapag, may malawak na playground sa harapan at mula sa garahe ay makikitang may tatlong magagarang sasakyan dito at tatlong motor na mukhang mamahalin. Ang subdivision niyang ito ay pagmamay-ari ng ama ni Calvin. May sariling bahay na rin siya rito sa ilang ektaryang lugar na ito at kung iisipin ay mayaman na ang batang ito kahit walang gawin. Kaso mas gusto pa rin daw niyang makasama yung mga kagaya ng kanyang mga tropa. Natutuwa nga siya kasi kahit alam ng mga ito na siya ay anak ni Sir Henry Barrientos, ay tropa-tropa pa rin ang turing ng mga ito sa kanya magmula noon. Noong pumasok kasi siya ay sa public school siya nag-aral at hindi sa paaralang gusto ng kanyang mga magulang. Ayaw kasi niyang makisalamuha sa mga pasosyal na mga bata at ang pagpasok niya rito ang nagpakilala sa kanya na mas masaya rito kumpara sa sinuhestyon ng kanyang mga magulang. Doon niya kasi nakilala ang kanyang barkada at noong high school ay doon niya nakilala si Rare na naging kasama niya palagi sa paglalaro ng basketball. Silang dalawa ang naging unbeatable duo dito sa lungsod. Dito rin nagsimula ang rival nila ni Reggie Aguilar na mas tumindi lang nang magkagusto ito kay Gail, kaya lalong uminit ang dugo niya rito. Pero binasted ito ni Gail, kaso ang tangkad mo, grade 5 pa lang tayo pero ganyan ka nakataas. Naglalaro ka ba ng basketball? Tanong nga ng babaeng transferee sa kaklase nitong si Calvin Barrientos. Basketball? Bulalas ng batang si Calvin na napaseryoso nang napatingin sa babaeng nakasalapid ang buhok. Napaatras nga siya at kinabahan dahil sa malapad ng ngiti nito sa kanya. Aroy, si Calvin! Kinakausap ni Gail! Bulalas nga ng kanyang mga kabarkada. Basketball? Oo, naglalaro ako noon. Biglang pagyayabang ni Calvin na agad na nilingon ang kanyang mga kaibigan at sinenyasan gamit ang mata. Bilang siya nga ang pinakamatangkad sa kanila, ay siya nga ang naging pinuno ng mga ito. Ang galing, sabi na nga ba, mahilig ako manood ng basketball. Si Calvin ka, hindi ba? I'm Gail Rose Padilla. Wika pa ng batang babae na ikinapula naman ang mukha ni Calvin dahil pasimple siyang pinagtatawanan ng mga nasa likuran niya. Tingnan ninyo si Calvin, nagpa-flash ang mukha. Flash ba o blush? Pareho rin yun. Mamaya lokohin natin si Calvin, sabi pa ng isa na bumungis-ngis pa ng tawa. Bigla na lang ding pumasok ang kanilang teacher kung kaya agad-agad silang umayos ng upo. Pinakawalan nga ni Calvin ang bola at pasimple siyang napatingin sa gilid ng court. May isang babae ang biglang lumabas sa kanyang alaala na sinisigawan siya. Hindi ganyan, taasan mo ng kaunti ang bitaw sa bola. Ano ba ang alam mo sa basketball, Gail? Hindi ka nga naglalaro. Knowledge. Huwag mo akong maliitin, Calvin. Umayos ka, hindi ba gusto mong matalo si Rare Marquez? Yung captain ng varsity team. Kaya galingan mo sa shooting. Bulalas ni Gail sa kanya na para bang isang matanda kung umasal kay Calvin. First year sa high school pa lang sila noon at madalas na narito rin sa bahay nila si Gail. Madalas ding dito siya nangungopya ng assignments at nagpapaturo sa math. Sumable ang tira ni Calvin at mabilis siyang tumakbo para damputin ang bola. Pinatalbog niya ito at bigla siyang nakarinig ng malakas na cheer mula sa kanyang likuran. Nagkaroon ng interbarangay rito sa Puerto Princesa at si Gail ang number 1 supporter niya
na nagpapalakas sa kanya ng loob kapag sila ay dehado sa laban. Ang care ding iyon ni Gale sa kanya ang madalas na nagiging dahilan upang sila ay manalo sa laro. Umihip ang hangin sa paligid at napatingin si Calvin sa kanyang ate na lumabas ng bahay. Nakasuot pa ito ng pantulog at humihikab. Umalis na sina Papa, ikaw raw muna ang bumantay rito sa bahay. Sabi nga ni Calvin sa kanyang ate na tinasan agad siya ng kilay. Nag-breakfast ka na ba? Tanong ng kanyang ate. Oo, kanina pa. Ikaw na lang magluto ng sarili mo. Sinabihan ko sina Ate Criselda, kasambahay sa bahay ng mga Barrientos, na ipagluto kita. Tapos umalis na sila kasi mag-grocery sila ng mga stocks natin dito sa bahay. So bakit ako magluluto kung sinabi mo kina ate na ipagluluto mo ako? Syempre, hindi kita pinagluto. Walang hiya ka, Binoy. Nabawi ka sa akin ha. Paano kung kani-kanino mo ako pinapakilala noong nasa El Nido tayo? Hinahanapan lang kita ng love life. Simula na magkawalaan kayo ni Gale, hindi ko na nakitang masaya ang tingin mo. Mag-move on ka na sa babaeng iyon, Calvin. Hindi pa ba sapat na malamang ikakasal na si Gale? Wala na si Gale sa buhay mo, tapos na kayo. 3 taon nang wala iyong tao pero ikaw, sinisira mo ang buhay mo dahil sa babae. Tapos sasabihin mo sa akin na mag-i-stop ka na rin sa basketball? Hindi ka na bata, Calvin. Matanda ka na. Maraming ibang babae riyan at masaya ka bang iiwan din ng basketball? Seryosong tanong ni Carla sa kanyang kapatid. Naiinis na siya rito dahil sa babaeng si Gale. Buo na ate ang desisyon ko, wala ka na magagawa. Sambit nga ni Calvin na ibinato ng basta ang bola sa basket. Sige, gawin mo ang gusto mo. Pero dapat iyong magpapasaya sa iyong bata ka. Sambit pa nga ni Carla sa kanyang kapatid. Gusto niya itong tuktukan sa ulo dahil gustong gusto na niyang makita uli ang bunso niyang kapatid na bumalik sa dati. Iyong punong-puno ng saya sa mga mata. Kaso, kung patuloy raw nitong iisipin ng isang taong wala na, ay paano raw ito mangyayari? Marami nang sumubok na ibalik ang saya sa mata ng kanyang kapatid gaya ni Narir at ng barkada nito. Kaso, lahat sila ay nabigo at kung ganito na lang daw palagi ang kanyang kapatid, ay hindi na raw niya alam ang gagawin pa. Lalo na raw at kahapon lang ay nalaman ito na ikakasal na si Gale sa isang malakas na basketball player na taga Bulacan. Tama na, Calvin, hindi na kita mahal. Pero hindi ba may pangako tayo sa... Sinisira ko na ang pangakong iyon. Tumigil ka na. Wala na akong nararamdaman sa iyo. Kainis, nasabi na nga lang ni Calvin na napakuyom na lang nang sipain niya ang bola. Hoy, umayos ka, Calvin. Tatamaan ka sa akin. Sabi agad ng kanyang ate. Kung ano-ano kasing sinasabi mo. Oo na, titigil na ako. Pumasok ka na rito at samahan mo akong kumain. Sabi na nga lang ni Carla na napatingin pa sa kanyang kapatid na bumuntong hininga na lang habang naglalakad na pawisang-pawisan.